For today's video, we're on our way to Ducati Alabang. I-check natin kung meron silang mga bagong model for 2025 and aalamin din natin kung magkano ang mga Ducati big bikes. Alright, so next natin itong Street Fighter V4S. Ang ganda ng exhaust nito, ka-Acra. Pero itong Acra exhaust hindi pa pala kasama to. Bali yung Acra titanium exhaust is 612,000. Tagal na natin hindi nakakapasyal sa Ducati. So a few contents back then, dun yata sa 6-month review ng ADV 160 natin. Dumaan ako ng Ducati noon, kaso nga lang sarado sila. Pero nung sumilip ako, meron silang Panigale sa showroom back then. So sana meron pa rin today. Kasi nakailang pasyal na rin naman tayo sa Ducati Alabang. Pero never ko pa nakitang may Panigale dun eh. And by the way, shout out sa Z900 owners PH sa sobrang solid na riding jersey natin. Every year kasi kami nagpapagawa and so far, for me ito yung the best. Gustong gusto ko yung design. And speaking of Z900, kasi dun sa huling video natin, yung shinare ko yung mga accessories and upgrades, nabanggit ko rin dun na na I'm considering to sell si Z9 kung may magandang offer. So marami rin nag-message, nagtatanong kung magkano ba yung asking ko. So clarify ko lang mga sir, wala pa akong asking kasi parang testing the waters lang talaga. And I'm not selling cheap din Alam ko naman yung bentahan ngayon ng mga Z900. Kaya pinost ko rin yung mga accessories Pero sa mga interesado, PM nyo lang sa akin kung may offer kayo. And take note, yung Z9 natin, anong tinatakbo nun is 5,800 kilometers pa lang. 2 years. So nabili natin siya August 2022. And going back dito kay ADV 160 natin, isa sa mga common na tanong na nakukuha ko rin is kung ma-vibrate daw ba, kung malakas daw ba yung vibration. So lagi ko namang sagot dyan is malakas ang vibration pag naka-center stand, pag hindi umaandar. Pero once umandar ka na, for me smooth naman yung takbo. I mean normal vibration, I'm not saying na wala. Kasi lahat naman ng motor may vibration yan. I think 7 months na sa atin si ADV. So sa 7 months na gamit natin to, never pang namanhid yung kamay ko. So for me, goods na goods yun. Doon kasi sa unang motor ko, yung MT-03, doon medyo may vibration talaga. So unang motor ko yun, and doon ko rin na-experience na mamanhid yung kamay mo pag matagal ka na nag-ride. And dahil yung sa vibration sa handlebar. Again, for me, hindi naman ganun kalakas yun, pero yun yung basehan ko. Pag namanhid yung kamay mo, siguro malakas nga talaga ang vibration ng motor. Kaya sa MT-03 ko, nagkapit ako before na ng grip poppies Yung parang foam na nilalagay mo sa sa handlebar or dito sa sa pinaka-grip. Sinubukan ko lang. Medyo mahal din yun 1.5 yata bili ko, 1.6. Pero gumana, nagulat ako. Mula nung naglagay ako ng grip poppies, never nang namanhid yung kamay ko when using yung MT-03. Kaya nung nagliligpit ako kagabi ng mga gamit, ng mga pang motor, may nakatabi pa pala akong grip poppies na hindi pa gamit. Kasi binili ko na yun before, bago ko ilabas si Z900. Kaso nung ginamit ko na yung Z9, yun talaga, wala akong makaramdamang vibration sa handlebar. So sa more than 2 years kong gamit si Z9, never naman hid yung kamay ko. Kaya ngayon, iniisip ko kung ilalagay ko ba dito sa dito kay ADV, yung grip poppies. Kasi pwede ko ring ibenta na lang yun Ang iniisip ko lang kasi ngayon, parang gamay na gamay ko na itong grip nitong ADV 160. Pag naglagay kasi nung grip poppies, tataba ng konti yung grip. Understandably, syempre foam yun Reminder din pala sa mga kapwa natin riders na kung naka-stoplight, huwag tayong lalagpas sa linya for pedestrian. Kumbaga dapat before the line, huwag tayong lalagpas sa white line. And sila umandar na rin, di ba? Hindi pa green. Pero hindi naman din sila napabilis. Yan, kasi sabay pa rin kami. Yun ang kulang sa ibang riders natin, yung disiplina. And shoutout pala ulit sa Saving the Daigdig Project. So lagi natin gamit yung sunglasses nila tuwing nag-rides tayo. And we're using tong classic brown ngayon for today. Pero may 4 colors to available: blue, green, matte black, itong classic brown. And meron ding clear na naka-anti-blue light na lens. Pwede nyo check sa Facebook page natin or sa TikTok, meron tayong video nun.
Dito tayo lagi sa loob pumaparada pag nagdudukati tayo. Yan, di ba? Good spot. Alright, tara, let's go. So we are here. Ducati Alabang. Alright, so start natin sa Ducati Multistrada V4. Ang price nito is 1.650M. And may free na crash guard, skid plate, and quick shifter. So ito palang Multistrada V4, wala pala siyang kasamang quick shifter stock. Kaya need mo pang palagyan. Na-test ride ko na to before and grabe, sobrang comfortable nito. Next naman natin is itong Panigale V4S. Ang price nito is 2.525M. So quick shifter auto blip na to. Naka-forged wheels na din. Brembo brakes. Kompletong-kompleto na. Ang katabi naman niya is yung Panigale V4 SP2. Ang price nito is 3.935M. Grabe yung mga carbon parts nito. Sobrang plush ng upuan, very comfortable. Ang ganda din ng tangke niya, parang brushed metal. Alright, so next natin itong Street Fighter V4S. Ang price nito is 1.955M. Ang ganda ng exhaust nito. Ka-Acra. All-in suspension, naka-Pirelli Diablo Corsa, Brembo brakes. Pero itong Acra exhaust hindi pa pala kasama to. Bali yung Acra titanium exhaust is 612,000. Yung carbon heat guard naman is 85,000. Presyo na rin ng isang big bike yung exhaust no? And we have the Javel V4 here. This is 2.175M. Taba ng gulong nito no? Na-test ride ko na rin before to. And very comfortable yung seating position mo dito. Parang cruiser type. Sunod-sunod rin na natin ito magkakatabi. So next one is the Desert X Rally. Ang price ito is 1.590M. So medyo mukhang mataas to. Hindi ko pa natitest ride to Pero for sure, madali lang dalhin to. Magaan dalhin, rather. Kasi manipis yung niya tangke, compared sa mga multistrada. And going sa multistrada, ito yung top 2 variants nila. So ito yung top of the line variant. Yung V4 RS. This is 2.9M. Grabe, sobrang ganda nito. Comes with Acra na kagad. As usual, grabe yung upuan nito. Very comfortable, lambot. Yan ito yung gusto ko sa multistrada Talagang very chunky yung tangke. Talagang king of the road ka pag dala mo to. And yung second top variant naman is ito. Pikes Peak Radar. This is 2.520M. Goods na rin ako dito. Naka-Acra na rin. Okay, parang same seat naman Pansin ko lang magkaiba sila ng windshield. Itong RS. And magkaiba rin sila ng itsura ng rear section. So sa Pikes Peak parang merong abang for top box. Pero sa RS naman, wala. Yan ang sporty lang yung dating. Sa seat naman, may nakalagay na V4 dito. And ito naman sa RS. Yeah, for me, kung endgame bike ang hanap mo, either tong Pikes Peak or tong RS, good choice na yan. So dito naman tayo sa Super Sport 950S. Itong white is priced at 1.235M. Napakalinis rin tingnan nitong Super Sport For me, kung gusto mong mag Ducati sport bike pero hindi kaya ng budget mo yung Panigale, itong Super Sport is a good option.
So dito naman tayo sa Monster 937 Plus. This is 850,000. Ito, pwede na sa akin to. Na-test ride ko na rin kasi ito eh. And sobrang enjoy dalhin. Very lightweight and low seat height din. Yeah, for me, good sa beginner to. And if you're into classic bikes naman, then good choice tong Scrambler 1100 Dart Pro. Pero yun lang, hindi pa naka-quick shifter to. Pero pwede mo naman palagyan kung gusto mo. Pero gusto ko yung seat nito. Very classy yung dating. And sobrang simple lang din ang speedometer niya. Ito palang 1100 Dart Pro is 925,000. And last but not the least, Scrambler full throttle. This is 790,000. I'm not sure kung stock na itong Termi or kung kailangan pang bilhin. Pero it comes with mount for side panniers. And again, very comfortable seat. Ang nipis lang din ang tangke niya eh. And ito, very simple lang din talaga yung datingan. And ang lakas din ng dating nitong red na full throttle. Dalawa kasing colors available to. Yung black at itong red. Alright, so that's it. So ito na yung mga big bikes sa Ducati Alabang showroom. And favor na rin guys, please comment down below kung ano yung pinaka-paborito nyo. So sobrang saya talagang pumasyal dito sa Ducati Alabang. Para kang batang nasa Toy Kingdom no? Then ito pala yung mga muffler nila. Kung gusto nyo mag-upgrade kagad. So for Scrambler, ito for Monster, for Multistrada. Pero naka-Acra na naman yung yung RS and Pikes Peak. So ano to, good brand to, Terminioni. Kasi ganyan din yung exhaust natin sa Z900. Sir, thank you. Alright, so kung gusto nyo pumasyal dito, they're open Monday to Saturday, 9 AM to 6 PM. Linis ng ADV natin ngayon Naalala ko nung nagsastart pala ako mag-motovlog. Itong Ducati Alabang ang pinakauna kong showroom na na-feature. Naka MT-03 pa tayo noon. And yung pang motovlog natin noon, yung GoPro Hero 4. Yung lumang action camera ko. Lala, nakakatuwa lang isipin. Munti ko pang makalimutan tong shades natin. Alright, nice. So kung papipiliin kayo sa mga Ducati bikes, kunyari nanalo kayo sa loto, ano yung bibiliin nyo kagad? Sa akin yung talaga, yung Ducati Multistrada V4 RS. Doon ako sa comfort Pero mabilis din naman yun So kung nasa pabilisan ka pa rin, goods na goods pa rin yun. Pero pag hindi na usapang wish ko lang, yung talagang reality, feeling ko posible lang dun is yung Monster o kaya yung Scrambler na full throttle. Pero matinding ipunan pa rin yun and kailangan natin magbenta ng motor. Pero it's one thing na nakabili ka ng Ducati, it's another thing na dapat may budget ka rin or may financial capability to maintain it. Syempre, I'm assuming presyong Ducati rin ang PMS niyan, ang mga pyesa. Pero kung may mga dream bike kayo, mga dream motorcycle, dapat pinapasyalan nyo rin yan sa showroom paminsan-minsan para na ma-manifest nyo. Ganun kasi ang ang law of attraction. Dapat nakikita mo personally or nafe-feel mo talaga. Hindi pwedeng sa lang, hindi pwedeng sa computer lang, hindi pwedeng sa internet lang. So pag nahawakan mo, naupuan mo, na nafe-feel mo, mas malaki yung chance na ma-attract mo yan. May Dodge pala dito Ganda rin yung pickup nila And syempre yung Challenger. Pag gumawa kaya tayo ng 4-wheel content, papanoorin nyo pa rin kaya? Let me know nga. Kasi may mga times gusto ko rin gusto ko rin mag-test ride ng 4 wheels, gusto ko rin mag-feature ng mga showroom naman ng kotse. Normal naman kasi yata sa atin yun Pag mahilig ka sa motor, matik mahilig din sa kotse, sa 4 wheels. May traffic dito Maghanap tayo ng ibang ruta. Hindi ko maalala kung napasalamatan ko na kayo ng huling video. Pero para sigurado guys, maraming salamat. Nag 10,000 subscribers na tayo dito sa YouTube.
Hindi to magiging posible kundi dahil sa inyo. Kaya ako talaga pinipilit kong replyan lahat ng comments nyo. So favor na rin, kung umabot ka sa part na to, please comment it down below. Kahit i-comment nyo para lang malaman kung isa kayo sa mga solid na kanubi. And sa mga nag-request pala ng long ride, don't worry, coming very soon, ipapasyal natin sa ADV sa Tagaytay and sa Marilaki. Long ride na sa atin yun no? Pero tumataas na naman yung mileage ni ADV. Nasa 1,524 na. And guys, since road to 11,000 subscribers na pala tayo, kung sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman. Please click the subscribe button below and like and share the video. Salamat. By the way guys, kakapalan ko na rin pala yung mukha ko. Yun isa pang favor. Baka naman pwedeng i-follow nyo rin yung bago nating TikTok account. Yung main account kasi natin na 11,000 followers naban. And kailangan ko lang mag 1,000 followers dito sa bagong account para ulit tayo, makapag-affiliate. So yun, maraming salamat in advance sa mga sumusuporta. Alright, so maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. So yung mga walang sablay na lagi natin kasama sa mga ride natin, sa mga pasyal natin, pa-comment down below naman ang present para malaman ko kung sino-sino kayo. Alright, so kita-kita tayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.